Nag-green na tong ilaw dito, indicating that supposedly full charge na yung battery nito. So we'll try. Nag-on siya at bumalik sa red kasi kumakain na ng baterya, ng power from the battery ang fan. So walang 5 minutes, namatay yung fan, bumalik ulit siya sa charging, nag-green, akala natin full charge. Yan ang problema. So gagawin ko, Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. sa baterya naman, dahil ito'y lead acid battery, expect na hindi ito tatagal. Ang gagawin nyo lang is to palitan ito ng battery, yung known battery na maayos para diagnose natin ang problema kung ano talaga ang reason kung bakit ganito siya. Is it the battery or yung charging ba ang problema? Try natin, tanggalin natin itong battery nito, then papalitan natin ang baterya ng aking emergency lamp. This is fully charged. You see that there, 4 bars siya. So ito yung gagamitin natin. Tatanggalin ko itong baterya nito. Check natin. Yun. Full charge na. So umiikot siya ng lakas. It's sunset already. Kusang nag-stop ang fan kasi di na masyadong marami ang laman ng baterya. But umabot siya hanggang ngayong hapon, ha? Almost 6 o'clock na. Mula pa 9 o'clock natin ginamit yung baterya na fully charged. Then at the same time, nag-charge yung solar panel natin buong araw. So ito na ang resulta. So in other words, yung baterya natin na bago na nilagay natin dito mula sa aking emergency lamp ay nagpa-function dito. Unlike yung original battery ng fan na wala talaga, no? Hindi na halos umaandar yun. So, ang gagawin ko ngayon, isaksak ko naman ito sa AC para ma-recharge siya sa AC at the same time, magagamit ko mula ngayon hanggang matutulog ako. Hindi ko tinanggal yung AC plug dito kagabi para at least ma-charge siya via AC the whole night. And titingnan natin, tatanggalin natin yung AC plug dito. Okay. And also the solar panel. Tingnan natin kung under ba siya. Yun, umandar. Palakasin natin. Oh, namatay. So, walang charging siya sa AC. Balik natin yung solar panel. I-charge siya ulit. On natin. So, ibig sabihin, posible na wala siyang AC charging. Papatayin ko muna to, i-charge ko muna to sa solar panel. At tingnan natin kung ano ang mangyayari, kung may laman ba siya later on. It takes 12 hours for the battery to be fully charged using the solar panel. But for testing purposes, i-cut muna natin yung solar charging para ma-test natin yung fan kung mayroon ba siyang laman for the past 4 hours na charge natin siya. Okay, i-on natin. So, it's turning on. Although, hindi masyadong malakas. Second level, third level, fourth level, fifth level, 6, 7, 8. Ano na siya, hindi niya kaya ang 8. So, wala siya masyadong laman.
binalik ko yung original na battery nito. Tinanggal ko to munang battery na bago na nilagay ko. Tingnan natin kung i-charge natin to siya overnight via AC line, kung ano mangyayari sa kanya. Recharging na yan sa AC. Tingnan natin yan bukas ng umaga kung ano mangyayari. 7 in the morning na, pero naka-red pa rin dito yung charge indicator light, meaning magsa-charging ko siya. So hindi ko siya full charge. Try natin. Okay, may ikot siya. So meron naman. Naka-charge yan via AC. Wala pa yan kagabi. Tatanggalin natin ang charge, ang AC port. Yan. Baterya na lang yan. So, umiikot siya. So, may laman. Remember ha, that's the old battery. Di yan yung bago. At lumakas siya. Malakas. Isaksak na rin natin itong solar. Tingnan natin kung babalik pa ito sa normal. The battery, while it was also charging, lasted the whole day. Mula pa kayo ng umaga hanggang ngayon nag-sunset. So yun, dead na siya. So, ang gagawin natin is ita-charge na natin ito o isaksak natin ang AC plug. Kasi wala ng araw. Okay, so it started to recharge again. We will restart that later. So, I can conclude na hindi pa nasira yung battery. Kasi nag-charge eh. Yung battery mula kagabi, nag-recharge siya via AC. Then, kaninang umaga, ginamit natin. Punong-puno siya while nag-recharge sa solar. Then, it lasted the whole day. So, hindi sira yung battery. So, we will further observe this. Kala ko, okay na tong fan, okay na yung battery niya. Kasi kahapon, after overnight charging via AC, hindi siya namamatay the whole morning with using the battery and the solar panel charging. Pero ngayon, nang ginamit ko ito, namamatay siya despite na naka-charge to overnight via AC. Ito ngayon, sinaksak ko ang solar panel. Nag-o pa rin siya kasi di masyado mainit. Medyo cloudy ngayon. Yan. Pero kung ito naman natin again, nag-on siya ulit. Dahil sa nakastore siya ng kunding kuryente via solar. Pero hindi niya tatagal. Mag-off din yan. Unless medyo iinit talaga. So hindi ko pa alam ano talaga ang problema nito. I thought okay na yung battery. After several charging tests, I concluded na ang sira hindi ang battery but yung AC charging niya. Okay, I'll show it to you. Ito, naka-charge siya sa solar ngayon. Nakasaksak ang solar natin, itong solar panel natin, itong connection. So, take note the battery. Test natin siya. Ang voltahe, hanggang ilan. It's 6.29 volts. Tatanggalin ko ang terminal ito. I-test natin ulit ang battery kung hanggang saan siya. Bateryan mismo to. Exactly at 6 volts, okay? Now, if you measure the output mismo from the charging terminal dito galing sa circuit board mismo, ito, naka solar panel ha. Take note, solar panel siya. Tingnan niyo ang metro. Nasa 9.74 yung charging volts niya ngayon from the solar panel. Now, tatanggalin ko ang solar panel. Ito, tanggal na. At palitan ko ng AC cord. AC charging. And measure natin ang voltahe kung hanggang saan yung charging voltage niya.
Tingnan nyo, nasa 4 volts lang. 4.07, 08, naglalaro siya. But, that's too low. Should have been more than 6 volts or 7 volts. So, bubuksan natin to para at least makikita natin kung ano talagang problema. So ito na, binuksan ko yung fan at na-isolate natin yung problema. It's the AC charging. So dito tayo sa power supply ng AC. Kung i-follow natin ang flow ng circuit from the AC line to 20 volts, dito papasok. Then, ito yung dalawang wires papunta dito sa power supply board. Ito yung switch mode power supply. Then yung out na power supply ay dito, papunta dito sa motherboard niya ng fan. So, we can test the voltage from here. Pero, without testing, by just mere looking the circuit board ng power supply, makita mo dito, tingnan mo, bulging na yung dalawang capacitor dito. So, wala. Suspect na to. Ito yung isang filter na power supply, capacitor, okay to siya. Walang problema to. Ito, tignan mo itong isang capacitor na maliit, walang problema. Ito, bulging na. So, ito na yung suspect natin. So, tatanggalin natin to, papalitan natin. Sana meron kong equivalent na value nito. Alam nyo kung bakit, kung magtatanong kayo, bakit madaling masira yung mga capacitors ng mga mumurahing appliances? It's because they're using class C, D na capacitors or class B, C, D. Yung class A ay yung napunta sa mga magagandang brand, mga legit na brands. Okay? Yung mga binibenta sa stores, class C na yan. Ang value pala niya is 1,000 microfarad, 16 volts. Wala akong duda sa ibang supply dito, ibang parts dito, pati na fuse, because may lumabas naman na voltahe. Kunti lang, okay? Maliit lang siya. Kasi yung dalawang filter na capacitors ay sira. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Yan, oh, bulging na siya. So, talagang sira na siya. Ito yung ipapalit ko. Swerte, may stock up pala ako ng 16 volts na 1,000 microfarad. Ito siya. Okay. This is, tingnan mo yung value. That's 1,000 microfarad, 16 volts. Pero, kung compare mo dito sa sira, tingnan mo yung size nila. Ang laki nitong nabili ko na replacement ito. Kung liit lang siya. But anyway, okay lang. Pareho lang yung capacitance niya at saka yung working voltage niya. So, pwede ito. Test natin ang voltahe niya. Yun. Lumabas na ay 7.5 volts. Mula yan sa 4 volts kanina, kaya hindi tayo nakapag-charge sa ating battery using the AC. Back to normal na itong aking solar electric fan. Actually, nag-start siya na mag-acting up in January. So, bali, 5 months after I purchased this last year. I just observed it until last month or April. Naging 8 months na siya. Diyan ko pa sinimulan ang pag-aayos niya, pag-observe hanggang today, first week of May, nakita ko ang problema at ang solusyon. Buti na lang hindi baterya yung sira. Kung nangyari pa na itong lead acid battery niya ang sira, then ang plano ko is papalitan ko ng ibang klaseng baterya, either lithium or lithium iron phosphate na baterya ang ipapalit ko. Stay tuned. Daghang salamat.